Hello guys! Welcome back to our channel. Kakagising ko lang, sobrang sarap ng tulog ko, siguro yung pagod ko kagabi. Good luck sa'yo. Papasok na. Kaya nga eh. So yun, ang pag-uusapan natin, alam nyo ba sa nakaraang more than 3 weeks, ay stay at home ang mga bata namin. Lahat ng batang pumapasok from kinder up to senior high school, di ba? Catholic schools or public schools, lahat sila ay natigil yung klase dahil nga dito, siguro nabalita nyo na tungkol dito sa teacher strike na ginawa ng mga teachers ng buong Alberta. So, medyo challenging din. At saka kawawa din yung mga bata kasi na-stuck na sila dito sa bahay. Eh, ang mga magulang naman, syempre, diretso trabaho, ganyan. On the other hand, kumbaga sa amin, kami, sa pamilya namin, maswerte pa rin kami. Kasi kami, namamanage namin yung, kahit wala silang pasok, namamanage namin na hindi namin kinakailangan kumuha ng mag-care sa bata, o ipasok sila sa mga pagpapaalagaan. Kasi nga, panggabi ako, tapos pang umaga si mami. So anytime, meron silang kasama dito sa bahay. So kahit paano sa amin, medyo hindi kami naging na-challenge na gano'n. Mas naano kami dun sa effect sa kanila eh. As bata kasi nga, lalo na yung bunso namin, talagang namimiss na raw niya ang school. Although we kept them busy, binilhan ni mami ng mga pang-painting, pang-drawing, inihiram namin ng mga libro sa library, TV, cellphone, palit-palitan, ganyan ang buhay nila sa lumamig na kasi. araw-araw. Eh, hindi naman lagi makalabas, di ba? Minsan pagka maganda ang panahon, tsaka mainit-init, yun, nakakapaglaro sila ng puya niya sa labas. Kahit natutulog ako, naglalaro sila sa labas. Alberta Premier Danielle Smith is ordering striking teachers back to the classroom. We've seen how this strike has impacted our students. 3 weeks ago, teachers walked off the job. Now, the government plans to pass a bill to end the strike. It will also impose the last offer teachers overwhelmingly rejected, which included a 12% raise over 4 years, 3,000 more teachers, and 1,500 more educational assistants. So, a little bit of good news and bad news din, Bukas, Wednesday, October 29, nakaschedule na, nababalik na yung mga teachers sa eskwelahan. Ganun din yung lahat ng estudyante at magre-resume na yung normal na klase. Oopsie. Yeah. We feel the same way as teachers back home. Kami ay parehong, just a short background sa mga bagong viewers natin. Both of us are public school teacher in the Philippines. Turo kami sa DepEd, sa high school, junior high sa atin. Na mahigit 10 years. Ako 10 years. Si Joyce naman nagturo ng more than 10 years. More than 10 years. Sa public school sa Pilipinas. At bakit gano'n, Parang kahit saang lugar ba sa mundo, kahit sa bansa, is parang gano'n ang nararamdaman ng teachers, no? Lagi silang parang neglected. Hindi naman they always felt neglected. Yung bang not well compensated. Tapos overwork, yung number of children sa per classroom. Pero I cannot blame them. Sa amin sa Pilipinas ngayon, ilang children meron tayo sa isang class. Sabi ko, mas malala eh. Kung dito ay nagrereklamo sila sa class 30, size 35. Na 30 up to 35. Sabi ko, wow, sa Pilipinas parang ideal yun ah. Kami nga nakaranas na 70, 75. Nakaranas kami ng, 70, na ganyan. At walang EA ha? Ano yun? Solo mo lahat, diba? Sa mga hindi nakakalam, dito, may mga ilang demands yung mga teacher kung bakit nauwi sa strike yung kanilang hinaing sa gobyerno, no? So, unang-una, nahingi sila ng significantly higher pay. Okay, nahingi sila ng higher pay. Kasi matagal na daw nung huli silang nabigyan ng raise. Yun. Tapos ay, syempre, yung number 1 na nilalaban na, yung smaller class size. Kasi nga naman daw, para sa kanila, napakahirap i-handle yung class. Kapag ka sobrang laki ng class size. Kasi nga, unang-una, yung class dito is mixed, diverse, di ba? Meron diyang mga
na English speakers, pero meron ding mga non-English speakers na at kailangan nila tutukan. with support. And then, nandyan din sa klase, kasama rin, nakahalo din, yung mga children na kailangan ng support. And yun, ang isa pa sa kanilang hinaing, ano? Yung support. Kasi ay kulang sila sa teachers and kulang sila sa mga assistants. Yun ang talagang main na mga idinedemand ng mga teachers sa Government of Alberta. Sa mga tuwid, hindi lang naman tungkol sa wages o sa salary. Kung hindi, ang demand nila is para ding yung structure ba? Na maayos yung structure nila. If there's enough teachers and assistants to support them, yun yung parang isa sa mga hinihingi nila. Kaya nga lang, nung unang nag-offer ang Government of Alberta, parang sabi magdadagdag ng 3,000 new hired teachers and 1,500 educational assistants. Tapos parang 12% of salary annual. Bali 12% wage increase over 4 years. Kumbaga in 4 years. Kumbaga. Paano nag-offer sila ng ganong commitment? Parang sabi na ibang teacher, parang nakaka-insulto daw, ganyan eh. So sa mga tuwid, hindi nila tinanggap yung offer na yon unang offer na yon ng government. Kaya nga naman noong October 6, nauwi sa strike. So ayun, yung strike ay umabot na from October 6 hanggang ngayon nga. Biglaan to. Ito, kagigising ko nga lang kanina nang dumating si Mami after work, mga 6:30 na yun. Siya lang yung nagsabi sa akin na back to school na yung mga bata. And it's a short notice kasi back to school na bukas kagad, ganun kabilis. At yun, saka ko lang chinek na may email nga pala ang school district. So nag-email na ang school district, saka meron silang message to the parents for their support and understanding, and then also to the government. Ang nangyari ito is parang babalik sila sa school tomorrow na wala pa rin malinaw na agreement. Diba? Wala pa rin malinaw na pagkasundoan between them and the government. Kaya nakakapangamba lang ito na baka maulit lang or baka mag-strike din sila ulit, no? So, ang naging response ng government doon sa ginawa ng mga teachers is yung Bill 2, which is Back to School Act. Sabi nila, nung una kasi ang sabi is babalik na ng October 27, that was last Monday, yesterday. Pero hindi natuloy. And then, until further notice, sabi ng email na na-receive namin from CCST. And then all of a sudden, we received an email today stating na back to school, starting tomorrow. Ayun, whether they like it or not, they have to be back sa school starting tomorrow. Parang parang persahan na. Yun lang hindi maganda doon. Kung ano man nangyari sa sa pinaglaban nila. Although ang government ay nag-o-offer ng solution para doon sa hinihingi ng ATA. The thing is, ayaw nilang tanggapin kung ano yung kayang ibigay ng gobyerno. Sa amin naman, siyempre nga, sabi nga namin, kami nga, teachers din sa Pilipinas. And pare-parehas lang lagi ang nararamdaman. Yun lang na-realize namin na kahit sa ang bansa, di ba? Yung para bagang hindi masyadong napapagtuunan ng gobyerno. Kaya kami, even though meron kami mga anak na pumapasok at apektado na direkta nitong mga strike na to. Pero naiintindihan naman namin kahit paano yung pinaglalaban ng mga teachers. No? Pero yun nga lang din, kailangan din nating tingnan yung pinagdadaanan ng mga ibang pamilya. Kaya nga naman yung isang buwan, masyadong mahabang pahirap na yun, lalo na dun sa ibang pamilya na talagang kailangan gumastos ng extra. Tapos, di ba, kumuha ng taga-alaga para sa mga anak nila dahil hindi nga maiintindi kasi nga pumapasok naman diretso ang buhay ng mga magulang, pumapasok pa rin sa trabaho. So, apektado talaga sila. Actually, hindi naman direkta kaming naapektuhan. Pero syempre, ang naapektuhan sa amin is, hindi kami bilang magulang. Ang naapektuhan is yung mga anak namin. Makikita mo kasi talaga sa haba na ng araw na parang nakakulong lang sila sa bahay. Kaya pag may time kami,
talagang we find time to bring them outside. Kagaya last Saturday, so may mga activity dun sa town hall na dito sa community namin. So, dinala namin kasi talagang makikita mo yung frustration din sa mga bata na maghapon nandito lang sa bahay, nanonood ng TV, paulit-ulit ba yung kanilang routine. So, syempre, frustrating din yun para sa kanila na sabi ng bunso ko nga, sabi niya, Mami, I miss school. Sabi ko, bakit? Bakit mo nami-miss ang school? Sabi niya, it's different. The way you learn at home and the way you learn at school, it's totally different. I miss it. Sabi niya ganun. So, nami-miss nila yung mga ginagawa nila sa school. Kasi iba daw talaga yung way na Tsaka malaki nawawala. Isipin mo yung social, yung interaction with other children, yung laro, nawawala. Lalo na sa high school. So, nakakatawa din na lang kahit paano sa amin bilang parents kasi yung mga yan naman, pag sinabi namin, kailangan ilang oras magbasa. Minsan nagpe-painting, nagdo-drawing. So, at least kahit tulog ako sa umaga, alam ko naman na hindi sila bumababad lang talaga maghapon na sa TV at cellphone lang kasi meron din naman silang ibang pinagkakabisihan. Dahil bukas nga is parang first day ulit, ikaw, bilang tatay, ano ang masasabi mo sa back to school? Sa totoo lang, nung buong panahon na strike ang teacher, mas maluwan yung buhay ko. Kasi wala akong sinusundo. So yung pagtumulog ako, pagdating ko sa work, pagtulog ko, diretso talaga. So ngayon, back to school na, ibig sabihin, kailangan ko na ulit gumising ng alas 3 ng hapon para mag-ready sa pagsundo sa kanila kasi 3:27 lumalabas eh. So back to normal, okay na. Oo, yung routine. Kasi ako naman, since closing naman ako sa trabaho, bago ako pumasok, dinadrop off ko na sila. So, okay lang din yan. Although, nung mga nakarang araw, naging advantage din na wala silang pasok kasi lagi akong opening. 6:30 ako maalis ng bahay. Lagi pa nakakapag-overtime. Pwede pa mag-extend. Pero mga bata nakakatawa, mix eh. Magkaiba yung reaction ng dalawa eh, no? Kasi yung bunso namin, talagang sabi nga na, excited na. Johen, come. Anong feeling mo? Nababalik ka na bukas sa school? Excited. Anong nilulook forward mo sa pagbalik sa school? Friends. Learning, like? Anong last nyo na excited ka sanang gawin? Yung experiment na hindi na natuloy, di ba? Yeah, but then the gummy bears might explode. Probably. You're gonna see that one tomorrow. Right? It's been so long. Isang masaya at isang hindi excited. At saka isa pati, yung biglaan niya notice eh. In-inform ngayon tapos bukas balik na kagad. Oo, kasi. Pero ang sabi naman sa message nila is doon galing sa school, sa Catholic school. It's like first day of school, getting to know each other again. Kasi nga, medyo matagalin. Oo, lalo sa mga kindergarten. At grade 1. Parang bago na naman. Kasi first time nila sa school, lalo yung mga kindergarten, first time nila sa school. So parang bago na naman. Ulit-ulit sa simula. So yung malamang yung maghapon nila bukas is getting to know ulit. At saka yung routine, recall of routine, for sure. Ay, naalala kasi ng panganay namin, kasi nga, kahit na na-stop ang klase ng 1 month, hindi naman magbabago ang schedule ng bakasyon, ng mga breaks, ng exams. So, mangyayari dyan talaga, i-compress. Lahat ng mga lessons, kailangan makompress, mahabol. Siyempre, tapos siyempre, panay-panay ang exams. Yun ang inaalala niya. Kaya ang sabi namin sa kanya, para hindi ka mangarag, at least may idea ka na kung ano yung mga lesson, mag-advance reading ka. So, yun ang ginawa niya. Nagti-take down notes siya, nag-advance reading siya. At least may idea na siya. Kaya nga lang, meron ding mga subject teachers na hindi naman nag-upload, as in wala pang laman. So, kung ano lang yung meron siya doon ng mga subjects, yun talaga ang nag-advance reading na siya. Bilang mga teacher din dati sa Pilipinas. Sana magkasundo sila into an agreement, yung teachers and the government. Mapagbigyan ng teacher at the same time hindi mabigatan ang gobyerno kasi it's buong Alberta. Oo, at saka hindi. Unang-una kasi, ang pinaglalaban naman kasi ng mga teachers, it's not for the teachers themselves lang. Yun naman kasi talaga is para din sa mga estudyante. O yung funds no? Para sa mga bata. Yes, and lalo na yung mga class size, yung mga ganyan, yung mga additional teachers and supports. It's for the quality of education na maibigay nila sa mga estudyante.
Di ba? Ang laki kasi talaga ng difference. Kung halimbawa may 20 ka lang o maximum na 25 sa classroom. As in talagang ma-utilize mo yung space, yung time mo of course. Kung magkakasundo sila ng government doon sa demands ng mga teachers, mas magkakaroon siguro ng mas quality pa yung magiging education ng mga bata. It's not just about giving them higher pay or compensation. Hindi lang naman doon lahat yun eh. So ayun, sa wakas, it's been quite a journey. Pero ayan, sa wakas, ay babalik na sila. Back to school na, back to normal. And somehow, alam namin, ayun, balik na ulit sa dati. Matututo na ulit yung mga bata in a normal way sa classroom. And yun nga, para sa mga teachers at kapwa namin magulang, just hang in there. So yun guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and comment. No? Ano mo masasabi nyo tungkol dyan sa pagbabalik ng klase tomorrow. And that's all for today. See you on the next one. Bye-bye.